Kapag ang Diyos hindi nyo talaga fino-focus sa buhay nyo, marami talagang problema. Maraming salasalabat na mga gawa ng dyablo. Pero kapag ang nakasentro sa inyo talaga ang Diyos, automatic talaga, God will help you, God will change you. At talagang nandun ang katagumpayan. Tayo lamang ang nilalang ng Diyos na siya ay nananahan. Hindi siya nananahan sa mga anghel. Hindi siya nananahan sa mga puno. Nananahan siya sa tao. Ganyan tayo kaibig-ibig sa Panginoon. At yun din dahilan kung bakit dapat banal kayo. Dapat nagpapatawad kayo. Dapat nililimot yung mga pangit na nakaraan. Dapat ang focus natin sa Panginoon. Kasi siya talaga nangunguna. And that is the purpose of Jesus Christ. Kaya siya namatay sa krus para magbigay ng daan sa buhay ng tao. Malinis tayong lahat. And then by the time na i-welcome mo siya, talagang papasok siya, mananahan siya through the Holy Spirit at nagkakaroon ng overhaul. Pero kapag ang inyong buhay ay ang damdamin niyo pa rin ang nasusunod, ang nasa niyo pa rin ang nasusunod, ang kadaigdigan pa rin ang inyong hinahangaan, ang mga nakaraang pangit ng buhay ninyo, ang inyong nararamdaman, mahirap mabuhay. You are not in the right path. Hindi ka talaga mapapatino. Because ang magpapatino lang sa ating buhay, ang Diyos ay nasa iyo. Now, the reason why we are baptizing in the water, hindi yan ang kaligtasan. It is a symbol na dapat ang mga luma nating pagkatao ay binabaon na natin. Ano ba yung mga lumang pagkatao? Yung gusto mo, siya nasusunod. Lumang pagkatao yan. Yung pagiging materialismo, yung pagiging makadaigdig, lumang pagkatao yan. Nagtatanim ng galit yan. Human nature yan. Tulad ni Cain. Si Cain nagtanim ng galit yan. There should be walang bahid dapat tayo ng nature ni Cain. Kaya niya napatay si Abel because of resentment. Kapag ay yung mga human nature. Now, the reason why we are given the symbol of water baptism, symbol lang yan, na pinamahayag mo na gusto mo nang ilibing ang iyong lumang pagkatao at ikaw ay ibabangon sa katauhan ni Jesus. You are living in Jesus Christ. Let us read Romans 6, chapter 1 to 11. Sige, basahin natin. Babasahin ko verse 1, then kayo sa hanggang 11, yung alternate tayo. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Kayo sa 2. I know right. Sa 3. Or don't you know that all of us who were baptized in Christ, Jesus were baptized into His death? He was preparing here sa water baptism. Okay, kaya sa 4. Yes. Ngayon, kung kayo'y swapang pa rin, kung kayo ay magagalitin pa rin because of the resentment na nakatanim pa rin sa puso nyo, you did not race with Jesus Christ. Kung lumang ugali nyo pa rin, nandiyan pa rin, you did not race with Jesus Christ. Kaya hipokritahan lang na nabaptize kayo sa water. Also 5, if we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. Okay, 6 kayo.
For we know that our own selves are weak, so that our existence is not needed. That each of our Yes. Alam niyo, hirap talagang tanggalin yung pinagkakasalaan natin. Yung laman, yung resentment. Ang hirap magpatawad, di ba? Ano yan eh? Laman pa rin yan eh. Yung pride, laman pa rin yan. Yung worldly desire, worldly pleasure na ikaw ang sikat, lahat ay mabibili mo, no? Worldly yan. It is the root of all evil. Okay, 7. Because anyone who has died has been freed from sin. Kayo, sa 8. Now when we die with Christ, we also Amen. 9. Sige, 9. Hanggang 11 tayo. 9. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. Kayo, sa 10. When we die once for all, but life is Yes, the same with us. Nabubuhay na tayo sa Panginoon. And 11, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Our joy dapat na kay Jesus. Our hope na kay Jesus. Our future na kay Jesus. Ang ating kasayahan na kay Jesus. Ang ating buhay na kay Jesus na. So, talagang wala na dapat yung pang-sarili. Paano ay mabuhay? Iyan nga ang kalooban ng Diyos. Jesus nga nabuhay dito. Hindi niya sinisip ang kanyang sarili. Alam niyo na nabuhay si Jesus dito, tao talaga siya. May damdamin siya. Nasasaktan siya. Meron din siyang pagnanasa. Pero hindi siya nabuhay dito para sa kanyang sarili. Yun ay nabuhay sa kalooban ng Diyos. Talagang ata-atado ang buhay niya. The same way, ang buhay natin dito, remember, I've told you, this is not our home. This is just a manufacturing place. We are being recreated by God for eternity. We are being recreated to be fitted in His kingdom, in His world. Kasi kung ang ating buhay pa rin dito ay puno ng pagiging makasarili, puno pa rin ng makamundo na mawawala naman, masisira naman, hindi tayo bagay maging anak ng Diyos. Kaya sayang talaga yun. Mga tao talaga na sinayang nila ang buhay nila, nagpakasaya dito, or hinanap ang kasiyahan dito, or akala nila dito ang buhay. Sayang. There will be always end in this world. God is creating us for eternity. That is His design. Eternity na mapifit sa kalooban niya. Mapifit na katulad ni Jesus. Ang maganda nga, no, ang kalooban talaga ng Panginoon, hindi maniwala na si Jesus ay Diyos. Kasi walang makakilala talaga sa Diyos. Walang makakita sa Diyos. Para lamang malaman natin ano ang ugali ng Diyos, ano ang kalooban ng Diyos, ano ang nature ng Diyos. Ang Diyos ay kailangang magkatawang tao. Kaya nga si Jesus ang representation ng glory of God. And that human being, alam nyo ba, isi-share sa atin ang pagiging Diyos ni Jesus at pagiging tao ni Jesus, dual, ay masishare sa inyo. And that is the treasure we have in Christ. Kaya sabi ng Panginoon, sayang lang yung may iniipon nyo. Sayang lang yung mga iniisip nyo. Sayang lang yung mga pangarap nyo. Ang gusto ng Panginoon, mangarap kayo sa Kanya. Kasi ang Diyos nagangarap para sa atin, which is for eternity. More than human being. You are elevated like Jesus Christ. Si Jesus Christ, actually, siya yung sample na magiging tao na tulad natin. It is a big privilege for us. Kaya nga sabi niya, hindi ko na kayo tatawaging alipin. Kayo ay mga kapatid ko, katulad ko. The very nature of Jesus Christ would be upon us in times come. Magiging kayo tulad ni Kristo. Hindi lang sa ugali, maging sa nature. Ganyan-ganyan kayo. Hindi lang kasi na-explain ng husto.
Hindi lang talaga ini-emphasize. But that is our hope to be like Jesus Christ in all aspect. In all aspect. And He was excited to meet us. Huy, ikaw rin katulad ko. He is expecting us to be like Him. That's why there would be a reunion. Alam niyo yung reunion? Diba? Sa reunion ngayon, medyo hindi maganda reunion ngayon eh. Kasi ang reunion ngayon, no? Para bang tinitignan kung gaano mo nakakamit ang mga sinabi mo nung high school ka. Kwentuhan na yan ng mga achievements. Yan ang reunion ngayon. Kaya iba hindi na ma-attend ng reunion kasi walang maikikwento. Pero kung ikaw ay successful, ikaw yung nag-aayos ng reunion nyo. Ikaw yung nag-organize kasi gusto mong ipakita na successful ka. Yan ang reunion. Buti na lang, nasa middle ako. Hindi naman ako sobrang successful. Hindi naman ako nakokolelat sa mga classmates ko. Pero maganda sa classmates namin, talagang hindi kami nagkikwento tungkol sa aming profession. Hindi kami nagkikwento sa profession kasi nakakahiya sa mga hindi nakatapos. Kaya kami, patuloy kaming nagkikita-kita kasi never kaming nagkwentuhan tungkol sa anong profession mo. Kasi, yung bang feeling namin, gusto namin silang makita. Yung bang ma-feel namin na high school pa rin kami, yung kwentuhan, nagkikwentuhan kami nung high school kami, ganun lang ang kwentuhan namin. Kaya very joyful. Kaya kami nagpapaulit-ulit ng reunion kasi we want to see each other as high school classmates. Pero sa langit, hindi. Alam niyo, ang gusto makita sa inyo ng Panginoon, you made it. Naging tulad kita. Napagtagumpayan mo. Ikaw ay tulad ko, anak ng Diyos. At yan ang gustong makita ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya nga yung communion, malaking significance yan, hindi just ritual. It is telling you that there will be a time we will meet Jesus Christ face to face. We will eat with Him. We will drink with Him. At sinabi niya yon, hindi mo na ako iinom ng alak na to, ng prutas na to. Iinom ako pagdating sa kaharian ng Diyos. Kasi excited si Jesus Christ to see yung mga kapatid niya, the same with Him, equal with Him. Kapwa mamamahala sa lilikhain pa ng Diyos. Kasi ang Panginoon Diyos, marami pang lilikhain. Void. Ang earth doon, parang Jupiter, void. Ang earth noon, tinatawag, parang Venus, void. Lahat ng planets, void. Paunang ginawa niya lang yung earth na binigyan niya ng buhay yan. Kaya hindi yan evolution, creation yan. Huwag kayo maniwala sa evolution. Evolution is imaginative process. It's not scientific. Tayo, tinutokso na tayo may imaginative friend. Pero sila, they are believing imaginative process. Lahat lang yan, imagination lang. Yes! Ito sasabihin nila, science. Hindi. Imagination lang lahat yon. The truth is, there is evidence that God created everything. It is recorded. Now, if He made everything in earth, from void to living creatures, gano'n lang sa Kanyang gawin ang Jupiter, ang Mars. Gagawin niya rin yan. Void lahat sila tulad ng earth noon, nung dinescribe ng Panginoon. They are void for now, but time will come. He will create another creatures na kayo mamamahala. Tayo mamamahala. Hindi ang langit na isipin nyo, nalulutang-lutang kayo. Hindi. Maling description yan. God is a kingdom. If there is a kingdom, there is government. If there is government, may pamamahalaan. Anong gagawin nyo? Mag-uupo lang, magkakantahan lang, mag-aawitan? Hindi. May ipamamahala sa inyo ng Panginoon na masigit pa dito sa daigdig. Sample lang ang pamamahala sa inyong pamilya. Sample lang pamamahala sa inyong trabaho. Sample lang ang pamamahala sa inyong ari-arian. Kaya nga, God wants you to be like Jesus Christ. Kaya, yung baptism, water baptism,
It is a sign. It's not the first, hindi yan kaligtasan. Ang kaligtasan talaga, ang initiation na maligtas kayo, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Tanggapin mo siya. Yan talaga ang nakakaligtas. At kapag tinanggap mo na si Jesus, nandoon dapat huwag ka nang mabuhay para sa iyong sarili. Kaya naman, merong water baptism. It is a symbol. It is a formality na nagde-declare ka. Yung iba sinasabi, para maligtas ka, magpabautismo ka muna. Hindi yun, mali yun. Ang nakakaligtas talaga yung pagtanggap kay Jesus. Mananahan si Jesus sa buhay mo. Ngayon, para i-declare mo sa mga kapatiran, at dapat ito i-declare mo rin sa harap ng Diyos, yun nga yung water baptism. Maging si Jesus, sabi niya, gawin mo to, ito ang righteousness. Siya hindi niya na talaga kailangan magpabautismo. Maging si John the Baptist, sabi, hindi na kailangan, pero gawin mo. Kasi this is righteousness. Para lahat sumunod ko. Ako na Panginoon, na hindi ko kailangan talaga water baptism, gawin na dapat nila. Because this is a public declaration. Para yung graduation. Graduate na anak ko. Recorded na yan. Magna cum laude na siya. Documented na yan. Kaya lang, para maging masaya ang mga magulang, kapatid, at i-declare sa public na talagang siya ay graduate na, there should be public formality. Public formality. The same way with water baptism. Anong kahulugan ng water baptism na basa nyo? Kaya dapat ito palubog. Hindi ito wisik-wisik lang. Pero ba kayo nakitang nilibig na tao, winisik-wisik lang ng lupa? Hinagisan lang ng lupa. Hindi, binabaon yan. The same way, ang kahulugan ng water baptism, immersion, nilulubog. Kasi yun ay kahulugan na ikaw ay nililibing na ang lumang pagkatao. Kaya yun ay immersion. At kapag ikaw ay binangon, you are resurrected with new life with Jesus Christ. At ito maliwanag sa binasa natin. And that's the meaning of water baptism. Sino pa hindi water baptized dito? Hello? Pakitaas ka. Magpabaptize kayo, water baptism. It is a public declaration na Panginoon. Kaya nga, bago tayo mag-water baptism, ni-explain pa talaga yan. Kasi hindi yan biro-biro. It is a covenant. Water baptism is a covenant. Na sinasabi mo, Lord, gusto ko lang ilibing ang akin lumang pagkatao. At Lord, ako ay babangon kasama na kayo. This is a covenant. Kung hindi rin lang kayo handa magpabago at ilibing ang inyong lumang pagkatao, better talaga huwag na lang kayo magpa-water baptized. Kasi you are marking your covenant. You are marking your declaration before men and before God. Sa akin, wala yun. Hindi yung, oramin mo, magpabaptize na kayo, nandito na kayo, baptize. Hindi yan laro. May significance yan. Kailangan susundin nyo ang sinabi nyo publicly. And that's the meaning of water baptism. Kaya nga, ang Panginoon Diyos, ang gusto niya, by the time na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ideklara mo naman sa sarili mo, sa tao at sa harap ng Diyos, kailangang ilibing mo na ang iyong lumang pagkatao. And change it, ang nakasenter si Jesus. Change your life. Okay. Change your life in that Christ be centered. Paki-change mo na nga, hello. Yan. Our new life is God-centered life. Yun ang ibig sabihin, after you water baptize, hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Ngayon, kung ikaw, ito ay mga signs na ikaw ay nabubuhay pa rin sa iyong sarili. Ikaw ay nabubuhay para sa iyong sarili. Pagiging madamot. Naghanap buhay ka para sa iyong pangarap. Ikaw ay nabubuhay lamang na para yumaman, kumita, pero hindi nakakalimutan mo ang church, ang tumulong, ang mag-share. Yan ay self-centered pa rin. You're following desire of your flesh. Ano yung dinadesire ng flesh mo? Hindi lamang yan material. Alam nyo, yung mga desire ng flesh nyo, yung mainis ka.
Lagi mo binabalik-balikan ng mga masamang bagay na mga ayaw mo. Binabalikan mo yung mga pangit na mga sinalita sa'yo. Hindi ka nagpapatawad. Ano pa rin yan? Fleshly desire pa rin yan. You are not living in Christ. You are not living spiritually. You follow the trend of the world. Ano yung mga bago ngayon at tatad kang magkaroon. Hindi dapat ganyan. Remember that God sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Ako lagi maging trend. Usong-uso na ang cellphone, ako walang cellphone. Kasi di naman talaga ako mahilig noon. Napabili na lang ako ng cellphone noong 2001 kasi lahat ng estudyante ko may cellphone. Ako na lang ang wala. Ako pa, teacher. Sir, bigyan mo sa akin ng number mo. Ano? Wala akong cellphone. Doon ko na-realize kailangan ko na rin pala bumili ng cellphone. Kasi I do not like to follow the trend of the world. Pag kayo nasa trend ng daigdig, pasisway yan eh. Lahat na gusto ng daigdig, hindi naman lahat na gusto ng daigdig ay maka-Diyos, maka-spiritual. Isinisway kayo from the music. Hindi naman sinasabi kong huwag kayo makinig ng mga secular music. Hindi. Pero kung yan ay nakakabigay ng pangit na isipan, pangit na damdamin, maging sa mga pelikula. Okay, basta manonood ng pelikula na para bang ina-idolize nila yung mga ginagawa nila, mga inugali nila, no? Ano yung trend ng buhay nila, ginagaya nyo na rin. No. Huwag kayong makibagay o makisunod sa trend ng daigdig. Hanapin nyo ang gusto lagi ng Panginoon. Yan ang kalooban niya. Yan ang talaga nagbibigay ng kasiyahan. Huwag kayong makikipantay sa mga gusto ng daigdig, sa mga advertisement, sa mga artista. Dahil kapag kayo patuloy na nagtetrend pa rin, wala ang focus nyo sa Panginoon. Ang gusto niya lagi kayo nakafocus sa Kanya. Kasi meron siyang iba para sa inyo. Hindi ko rin dinidikta ng daigdig. You follow the dream for yourself, nabanggit ko na, no? Ito lagi ko sinasabi, huwag kayong mangarap para sa inyong sarili. Mangarap kayo sa Panginoon. At ang Panginoon ang mga ngarap sa inyo. Gusto ko maging ganon. Gusto magkaroon ng ganyan. Huwag kayong mangangarap. Nawawala kayo sa focus. Dahil lahat ng ating pangarap minsan, lahat ng ating gusto, pang sarili pa rin. Better dream for God. And God will dream for you. And do not expect from man. Yung mahilig magpaninong-ninong, ninang-ninang, no? Yung padrinos, huwag kayong aasa sa tao. Huwag kayong mag-expect sa tao. Dahil ang tao may sarili ring pangangailangan. At lagi ko yung sinasabi to, huwag kayong mag-expect masyado sa pangailangan nyo sa inyong mga magulang. Kasi mga magulang nyo may sarili ring pangangailangan. At yan din ang pinagmumula ng samahan ng loob. Kapag nag-expect kayo, mga pangailangan nyo, lahat sa mga tao, magulang nyo man yan, at sila mismo nangailangan, yan nagsisimula ang samaan ng loob. Do not expect from man. Sila rin ay may pangailangan. Mag-expect lagi kayo sa Panginoon. Vision. And huwag kayong maghanap ng kasiyahan dito sa daigdig. Huwag. Huwag niyong hanapin ang kasiyahan sa daigdig na gusto ko rin maka-abroad, gusto ko rin makapasyal sa Hong Kong, sa Singapore. Makisaya kayo na sila'y nagkakaroon ng ganun. Gusto ko rin magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse. Nakakasira din yan sa focus sa Panginoon. Kasi meron na ang Diyos para sa inyo. Huwag kayong mag-seek ng kasiyahan dito sa daigdig. Seek your pleasure. Seek your desire. Seek your enjoyment from God. Ang una niyang binibigay na kasiyahan, alam nyo, sa puso nyo, kapayapaan, wisdom, pamamaraan, and then followed by other pleasure. And that's the will of God. And do not make yourself mali ang poem na I am the master of the ship. Mali yun.
Pinamemorize pa sa amin yun, yung pala mali. I am the captain of the ship. Kasi kung babasahin mo yun, ikaw ang namamahala sa buhay mo. Hindi, mali. Mali ang mamahala sa buhay mo kasi pamali-mali ka. At madali kayong masway at ma-influensya ng devil na minamali ka. Ang dapat ang muna sa inyo, the captain of your heart, the captain of your life is Jesus Christ. He must be the center of your heart. He must be the center in your mind and in your life, in your soul. Kaya nga, ang napakalaga sa isang Kristyanismo, ang talagang initiation, tanggapin mo si Jesus. Napakalaga niyan. I-acknowledge mo si Jesus sa buhay mo. Ipamuhay mo si Jesus sa buhay mo. And that is the will of God. Yan talaga. Kaya siya namatay sa krus para bigyan mo siya ng daan sa puso mo, sa buhay mo. You cannot change your life. Only God can change your life. Our new life is God-centered life. Anything wala si Jesus sa buhay nyo, anything na wala si Jesus sa pangarap nyo, anything na wala si Jesus sa inyong mga plano, hindi yan magiging maayos. Expect trouble. Expect kapalpakan. But if Jesus Christ is in all things of your life, in all aspect of your life, lahat ay magiging maayos. You are living truly happily in this world. Kaya nasabi ko na to, ang mga tao na hindi talaga namumuhay kasama si Kristo, parang isda na bubuhay outside of the water. In trouble sila. But if you are living with Jesus Christ, ikaw talaga yung nabubuhay sa tamang sitwasyon, tamang circumstances, tamang pamamaraan, at tamang lugar. Tayo lahat magsitayo. Tapat ang Diyos, di siya nagsisinungaling. At seryoso siya nang sabihin niya, sumunod kayo sa akin. Mabuhay kayo kasama ko. Hindi siya nagsasawa na sumama sa atin. Tayo lamang ang nagsasawa. Hindi siya nagsasawa na tawagin siya o tawagin tayo, pangunahan tayo. Tayo lang nagsasawa na tawagin siya at magpagabay sa Kanya. Hindi nagbabago ang kalooban ng Diyos, mga gandang bagay para sa atin. Tayo lang ang nagbabago. Panginoon, salamat. Ngayon, Panginoon, na kami ay tumanggap sa inyo sa lahat ng pabautismo, Panginoon, sa tubig, na nagsabi, sila ay nilibing kasama si Kristo at muling nabuhay kasama si Kristo. Lord, pagpalain niyo ang buhay nila. Makita nila ang kakaibahan, Panginoon, na nabubuhay kasama kayo at ang mabuhay ng pansarili. Panginoon, ang bawat isa narito, Lord, inaalay po namin ang aming kaluluwa, ang aming isipan, ang aming sarili, Panginoon. Ito ay inyo, kami nililang nyo, kami tinubos nyo, kami binabago nyo, at kami hinahanda nyo sa pangwalang hanggang buhay na makasama kayo, Panginoon. Patuloy niyo kaming hubugin ayon sa inyong kalooban, tulad ng aming Panginoong Jesucristo, na nanahan sa aming puso. Sa pangalan ni Jesus, taas po natin ating mga kamay. Tanggapin niyo ang presensya ng Panginoon. Siya na tumawag sa inyo, na siya na nanahan sa inyo, manatili sa inyo at ipagkaloob sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.